nabudol yung 31 million for the first time, no? Umamin po si Senator Amy Marcos na tila nabudol. May paliwanag po siya kung bakit po nabudol yun pong 31 million, no? Pag-uusapan din po natin, ito po, pinagre-resign ni Mike Abe, si Sara Duterte. Grabe, no? Ang tindi ng utak nito ni Mike Abe, akala mo, no? Akala mo, feeling niya siya yung presidente ng Pilipinas kung magsalita eh. Okay. At siyempre pa po, nakakaawa po ang mga taga Mindanao, no? Lalo na po sa atin, imbis na po, actually hindi po humihingi ng tulong yung mga taga Mindanao, kaya po nila. Alam niyo, survivor sila eh, no? Kaya lang, ang masakit po, hindi na nga tumutulong yung marami sa atin. Kinakantsawan pa po yung mga taga Mindanao. Nasan daw yung 51 million ni Pulong, no? Di ko po maintindihan, gano'n na po ba talaga yung mga Pilipino ngayon? Gano'n na tayo kasutil, no? Natural calamity po. Isisisi na po natin. Lahat po sinisisi na natin sa mga Duterte, sa totoo lang. Sinisisi na natin sa mga Duterte, lahat po ng, hindi ko po maintindihan, hindi po mga Duterte ang nakaupo ngayon. Hindi po sila ang nakaupo, no? Marcos po ang nakaupo. Usually, lahat ng kapalpakan sinisisi yan ng tao sa Duterte. Puta, hindi ko maintindihan. Kaya nga binabaha, wala silang. Okay. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Kanino po natin isisisi yung ulan? Ano pong tanong yan? Natural calamity po. Kaya po bumaha dahil umulan. Mindanao po, marami pong bahagi ng Mindanao. Ang mga Duterte po, sa Davao City lang po sila namumuno ngayon. Grabe. Grabe yung nagsalita na yun. Kanino daw isisisi yung ulan? Mag-isip-isip po tayo. Mag-isip-isip naman po kayo. Pag pumutok po ang bulkan, isisi nyo kay Duterte. At tayo magtapatang kung taga Maynila kayo. Umambon lang sa Maynila, bumaba eh. Pero wala po akong nakitang sinisi. Ang tindi oh. Wala pong, yan pong ganyang utak. Grabe na po pagkamuhi nyo. Mental na po yan. Pinabalita ko na imbes na tayo, wala pong media na nag-raise para makatulong sa mga tao sa Mindanao. Hindi po sila nangingi ng tulong, kaya nila. Pero, wag nyo namang isisi sa mga Duterte pati yung, hindi ko maintindihan. Sino ba yung nag-comment na yan? Alam nyo, sobra na po yung ano nyo. Hindi ko po maintindihan kung bakit nyo po isisisi yung natural na kalamidad. Kalamidad yun. Bumaha! Puta. Ayaw nyo nang sa Duterte ba? Ganun kakapangyarihan yung mga Duterte. Kaya nilang pabahain sa Mindanao. Nakakagalit eh. Okay lang po na magalit tayo na may sense eh. Okay lang na magalit kayo na binabatikos, pero yung magalit kayo dahil bumaha sa Mindanao, ang dami pong probinsya sa Mindanao ang binabaha, natural na kalamidad. Duterte may kasalanan? Hindi, okay lang po. Hindi po pwedeng hindi natin palampasin itong mga to.
Gusto natin ipakita sa kanila kung gaano kababaw yung mga utak nila. Okay, punta na po tayo rito sa ating main topic. Isa pa pala na wala lang sa pamagat, nakalimutan ko na dahil masyadong isa pa 'tong mga dilawan. Ayan, actually ang pinagtatanggol ni Mike Abe mga dilawan, eh. Yan daw ang tunay na yan daw ang tunay na anong tawag diyan, oposisyon. Alam niyo po lahat po 'no, lahat po ng, probinsya may flood control project. Yan po DPWH po yan, 'no. Ngayon, hindi ko po maintindihan kung bakit kaya po may flood control project dahil may flood, 'di ba? Kaya nga flood control, eh. Huwag niyo namang isisi yung flood sa Duterte. Wala po kayong dapat sisihin, natural calamity yan, eh. 'Pag pumutok yung bulkan, isisi niyo pa rin sa Duterte. Alam niyo po, ayan, dilaw na attitude yan, eh. Dahil wala kaming maipagmalaki, isisi na namin lahat kay Duterte. O, punta na po tayo rito sa topic. Alam niyo, ito si Mike Abe, yung mga pamagat niya pa lang, tignan niyo kung paano yung pamagat niya. Siyempre, mahilig maghugas ng kamay, pero alam niyo, hindi mo itatapik 'to, 'no? Kung hindi yan yung gusto mong palabasin. Ang sabi niya ni Mike Abe, pamagat na pamagat pa lang, grabe na ito, resign na daw dapat si Secretary NBP Duterte sa DepEd. Okay, una, sino ka para pag-resignin? Si VP Sara. Binoto yan ng 32 million, mas mataas pa boto niyan kaysa presidente mo ngayon. No? Yan yung una. Siyempre, sasabihin niyan, may ano yan yung wala namang boto yan si Mike Abe. Sasabihin niya, hindi naman ako nagsabi. Hindi ka nga nagsabi, pero tinapik mo para may daw, kunwari. Alam nyo, hindi kami magtatapik ng ayaw namin, kaya nga kami vlogger, eh. No, vlogger po kami. Sa vlog niya po yan. No, hindi nyo po pwedeng ikatwiran na hindi naman ako nagsabi niyan. Kung ayaw mo yung topic mo, dapat hindi mo itatapik. Naintindihan nyo? Kaya mo tinatapik yan, gusto mo yan. Gusto mo si Sara Duterte mag-resign. Pero dahil wala kang boto, hindi ka makadirektang panawagan, kunwari, ipinapanawagan ng ibang tao. Di ba? Sabi niya, mga dilawan daw. At yung mga nagko-comment na mamamayan. Tignan nyo mga dilawan, si Dilima, at yung tunay na oposisyon. Lagi niya pong sinasabi yan. Yung tunay na oposisyon, yung dilawan daw, pinamumunuan ni Laila de Lima. Sila daw ang tunay na oposisyon. Talaga? Ang oposisyon, ang alam ko sa oposisyon, no? Bobong Mike Abe, bobo ka. Patutunayan ko na bobo ka. Kaya ka tinatawag na oposisyon, ino-oppose mo. Sa Tagalog, kinokontra mo. Kumukontra ka. Yung mga dilawan, umaayon. Lahat ng sinasabi ng gobyerno, inaayunan ng mga dilawan. Paano sila magiging tunay na oposisyon? Wala na nga silang ino-oppose. Wala na silang kinokontra. No? Mike Abe, hindi mo alam yung sinasabi mo. Ganyan kakabugok. Pero pag inano mo yan, siyempre, tatablahin yan. Ano yung sinasabi mo na resign na daw? Kaya may daw, para kunwari, hindi siya nananawagan. Pero, pag pinanood nyo, maikli lang naman yan, pag pinanood nyo yan, talagang sinasabi niya na mag-resign na si Sara Duterte. Yun ang pinakapunto niya. Pinagre-resign niya si Sara Duterte. Sino ka?
para pag-resignin. Ganyan ka kabobo. Pag pinag pag tinanggal niyo sa puwesto si Sara Duterte, magwawala ng mga taong bayan. Alam mo kung bakit, Mike Abe? Kung hindi mo pa naiintindihan? Si Sara Duterte na lang ang may pinakamalinaw na direksyon sa lahat ng sekretary ni Marcos. Si Sara Duterte na lang ang pinakamatino, pinakapopular at may ginagawa. Naiintindihan mo? Kumbaga siya na lang yung saving grace. Tapos tatanggalin nyo pa? O pinagre-resign mo pa? Eh sino ka naman para pakinggan? Alam mo, kasi sip-sip mo, ano mangyayari sa'yo pagdating ng araw? Ha? Pag nanalo na si Sara Duterte at naging presidente, retired ka na. Mahiya ka naman. Babaliktad ka na naman sa mga Duterte. Eh putya kung sino nakaupo eh. Duterte ka dati. Anong klase yan? Kayo, Duterte ka dati. Tapos nung hindi na nakaupo yung mga Duterte, ikaw nang unang bumabanat sa mga Duterte. Anong klaseng mga mga tao? Okay lang sana kung pangatawanan mo yung pagiging media mo na magkunwari kang walang pinapanigan, eh direkta eh. Direkta mong pinagre-resign eh. Sasabihin mo, eh pamagat pa lang putya, pamagat mo pa lang, gusto mo nang pag-resignin. Okay, punta po tayo rito sa sinabi, umamin na po to si Senator Amy Marcos sa isa po niyang panayam na totoo yata na nabudol yung 31 million. Alam nyo, madaling sabihin na nabudol, no? Pero ito po si Senator Amy, ate yan, ha? Ito ang mali dito sa mga to eh, sa mga Marcos loyalists. Ang sinasabi nyo, actually ang binabanatan ni Senator Amy for the longest time. Mukhang ngayon lang siya bibira talaga sa kanyang kapatid. Pero the longest time ang binabanatan ni Senator Amy si Martin Romualdez. Pero kayo, dahil nahalata kayo, hindi kayo Marcos supporter eh. Martin Romualdez supporter kayo, no? Nahalata kayo kasi bumibira kayo kay Senator Amy. Samantalang ang gusto ni Senator Amy, maitama yung mga pagkakamali ng kanyang kapatid. Kaya niya po nilalantad yung gustong gawin ni Martin. Biruin ninyo, tama yun si Senator Amy. Ilang dekada po silang siniraan. Dekada po silang siniraan. Di po ba? Tama yun eh. Tapos nabigyan sila ng second chance sa pamamagitan ng yan nga, hindi lang naman po sa eleksyon itong pinag-uusapan eh. Buhat po nang umupo si Pangulong Duterte, nakikipag-alyansa na yung mga Marcos. In fact, yung mga vlogger nyo ngayon, panay Duterte po yan. Sabihin nyo yung mga sikat na vlogger ng BBM vlogger. Panay po Duterte vloggers po yan. Akala ko nga Duterte yung mga yan. Nabigla ko eh. O yung pong dinikit nyo ng dinikit yung mga Marcos sa Duterte na sila yung apparent heir, itong si Bongbong Marcos. Yan. At talagang yung mga vlogger na nagkunwaring mga Duterte para sa ganun kuha na nila yung Duterte na isa lang yung Duterte at mga Marcos. Ganun talaga eh. Ganun po nagsimula yan eh. Kasama yan si Mike Abe na Duterte. Yan yung sinasabi sa inyo ni Senator Amy. Nabigyan kayo ng pangalawang pagkakataon. Pero ang pinili nyong maging kakampi ngayon, yung mga dilawan na sila po yung kalaban ng mga Marcos, sila yung nagpatalsik sa inyo. Sila yung mga nanira sa inyo ng walang humpay.
Yung kakampi ninyo na mga Duterte, yun po yung pilit niyong sinisira. Ayan ang katotohanan. O ngayon, anong sabi ni Senator Marcos? Ngayon lang po, sa totoo lang, ngayon lang po talaga direkta na bumira na si Senator Amy para matauhan yung kapatid. Nabudol yung 31 million. Alam niyo kung bakit? Ito po, mga pahayag ni Senator Amy. Ine-expect natin dahil tatak Marcos, ginagamit niya na ngayon yung kanyang ama eh. Yung ama niya, yung sinasabi niya Marcos na tila humihiwalay. No? Si yung akala ng 31 million magiging matatag papunta tayo kaya nga nag-Department of Agriculture. Ano ba purpose nung pagde-Department of Agriculture ni Pangulong Marcos? No? Para sa agriculture natin magkaroon tayo ng food security. Magkakaugnay po 'yan eh. Nag-DA secretary siya sa kasabay na pangbanggit niya ng 20 pesos na bigas. 'Yun yung pangarap. 'Yun yung purpose ng pagdi-DA secretary niya, no? Mabuhusan niya yung pondo yung Department of Agriculture para sa ganun matulungan yung mga magsaka, mapaunlad yung kanilang kabuhayan. In return, dadami yung ani natin. Pag maraming dami, dumami yung ani natin, magiging self-sufficient tayo sa bigas. Magiging 20 pesos ang bigas balang araw. Yan yung isa. Mga major po itong sinabi ni Senator Amy. Ngayon, ano na tayo ngayon? Bakit tayo nagpunta sa Vietnam? Nakipagkasundo tayo sa Vietnam para supplyan tayo ng bigas for the next 5 years. Wala na yung self-sufficiency. Yung sufficiency na ng bigas natin. Yung pag-i-import sa Vietnam. Maganda po yun. Kaya lang hindi yun yung original na target eh. Ang original na target natin, kaya kayo nag-DA, di ba? Nag-Department of Agriculture para maging self-sufficient na tayo kahit sa bigas man lang. Okay. Ikalawa, ito po yung mga tatak daw ng Marcos, sabi ni Senator Amy. Yung Marcos, tatak ng Marcos na tatay niya, mass transportation. Tama nga naman. Dahil po si President Marcos, yung tatay, ang una nakaisip una nagpatupad ng mga mass transportation katulad ng LRT. Ngayon, ano na ngayon? Yung infrastructure. Ngayon, ano na yung infrastructure? Alam niyo sa totoo lang, diyan po nyo madi-differentiate. Diyan nyo po madi-differentiate yung nagawa ngayon ni Duterte at saka ng administrasyon na to. Bakit po nagkukumahog? No? Bakit po nagkukumahog na umikot pa rin ng umikot sa iba't ibang bansa at baguhin ang konstitusyon? Isa lang po yan. To attract foreign investment. To attract. Bakit po? Tigil eh. Wala na po nagpopondo. Ang pangunahin pong pagkakaiba ni Pangulong Duterte kaya po siya may build na hindi na po aaminin nito ngayon ng mga kasalukuyan, no? Yung ability ni Pangulong Duterte na makakuha ng pondo, mapondohan yung kanyang proyekto. Akala nyo sasabihin lang na itutuloy namin. 1 million pabahay taon-taon. May basehan po yan. 20 pesos na bigas, may basehan po yan. No? Meron pong basehan lahat yan. Kaya po ganyan na 1 million. Binase po yan, sabi niya nga, build better more eh. Di ba?
mahirap pong, hindi ko po maintindihan kung bakit po nananalo nanalo kayo, magkasama kayo ng mga Duterte, nanalo kayo, ang kinampanya niyo ay unity, nanalo kayo, ang kinampanya ninyo ay tutuloy ninyo yung magaganda, yung mga proyekto ni Pangulong Duterte. Nung nanalo na, bigla kayo nag-eksperimento. Alam po ninyo, magkakaugnay po yan. No, may ugnayan po si Duterte sa pag-unlad ng Pilipinas. Nagkataon lang na kaya po naantala kasi nga nagkaroon lang ng pandemya, bagsak ang ekonomiya ng buong mundo. Alam niyo po ba kung anong pinakamataas na inabot ng ekonomiya natin? 2019 o 2018, kailan ba nagka-pandemya? Basta yung huling taon na walang pandemya. 2019? Yan, 2019. Yan po pinakamataas na inabot ng ekonomiya natin. Kaya nga po sila anong pangalan nun? Yung matandang Munsod, no? Si Sulita Munsod. Kaya lang medyo nag-ulyanin lang si Sulita Munsod. Hindi niya alam na ang presidente noong 2019 ay si Duterte din. Kinakantsawan niya si Duterte, no? Dahil bumaba daw po 'yung ekonomiya natin nung panahon ng pandemya. Samantalang noong 2019 daw, ang taas-taas na ng inabot. Hindi lang naintindihan ni Winnie Munsod na 2019 presidente noon si Duterte pa rin. Okay. Sa madaling salita mga kapatid, kung tinuloy po sana. Pakinggan muna natin. Baka kasi may nakalimutan ako. Ito ang dahilan sinabi ni kung bakit po nabudol yung 31 million. Ano lang naman to, wala pa 1 minuto. Pakinggan na lang natin si Senator Amy. Ito po ang kanyang dahilan kung bakit nabudol ang 31 million. Laking bagay ng 31 million votes, di ba? Ang tao, parang nabudol eh. Bakit akala natin mapupunta tayo sa agrikultura? Akala natin public transport? Akala natin dun sa infrastructure? Kasi yun ang may tatak Marcos eh, di ba? Abay, ba't nauwi dito sa Chacha? Kaya nahihilo yung tao. At minsan tinatanong sa akin ma'am, iba yung binoto natin. Bakit tayo nabudol nito? Ayun po, no? Yun yung tatak Marcos na ine-expect natin kasi meron na tayo eh. Di ba? Pero yun nga yung bago sa kanya dapat, yung agrikultura. Kasi susundan niya, kung ayaw niya sundan si Duterte, gusto niya yung tatak Marcos. Yun yung tatak Marcos, di ba? Masagana 99, di ba? Infrastructure, mass transport, LRT. Tapos yung mga malalaking infrastructure, mas malaki nga lang yung kay Duterte. Yun po yung ibig natin sabihin eh. Kung sinundan lang yun ni PBBM, hindi po eh. Ano po ang pinagkakaabalahan ngayon? Imbis po na yun ang pagkaabalahan. Kaya po, bakit ngayon lang po? Bakit ngayon lang po sinasabi ni Senator Amy na nabudol tayo? Kasi alam niya yung direksyon eh. No? Pare-pareho tayo ang direksyon. Ang idadagdag ni Pangulong Marcos kay Duterte yung food security. Ako nung nariyan pa ako, yung pinagtatanggol ko pa yan. Yan po yun sa akin eh. Kaya siya nag-DA dahil sa food security. Titiyakin niya na hindi na tayo mag-i-import. Yun po yung target eh. Putya, ngayon pa lang, limang taon mag-i-import tayo sa Vietnam. O di wala na kagad, tapos na termino niya, nag-i-import pa tayo. Sinuko niya na kagad yung sa food security natin. No? Ikalawa, yun nga po, mass transpo. Paano ka magmamas transpo eh? Tigil nga. Alam niyo kung bakit? Tigil. Walang nagpopondo. Kaya po ngayon, ang pinupush na nila Chacha. Ang Chacha po,
Kaya patuloy nagkakagulo na, yang mga tao ayaw na ng tiyatya dahil sa ginawa rin ni Martin. Dahil sa mga bayaran o pangako o kahit walang bayaran. Eh yung mga taga Quezon City, hindi naman sila, sabi nila, pumirma kami dahil pinangakuan kami, yung pipirma, mabibigyan ng ayuda. Mali pa rin po yun. Di ba? Kaya sila pumirma dahil sa ayuda. Bakit po? Pipirma ka sa ayuda, ututo ka ba? Hindi po. Nakaranas sila panahon ni Duterte na may ayuda eh. Totoo yung ayuda eh. Yung tawag na ayuda, naranasan na yan ng tao nung panahon ni Pangulong Duterte. Naranasan na po makatanggap ng ayuda kaya naniniwala po sila na may ayuda. Di po ba? Ngayon, kung may ayuda, edi pumirma kami para makatanggap kami ng ayuda. Yun po yung dahilan nila ng pagpirma sa tiyatya. O bakit po? Instead na ipatigil. Di ba parang simple lang? Tigil na natin yung tiyatya. Nakakagulo lang eh. Lahat ngayon, ang dami na. Pati po yung simbahang Katoliko na dating dehin bokiki na sa gobyerno ni Marcos. Ngayon, tutol na rin po sila ngayon sa tiyatya. Eh bakit po ayaw pong itigil yung tiyatya kahit po lahat halos tumututol na. Yung mga kakampi na lang nila ang gustong magtiyatya. Alam niyo kung bakit? Kapit sa patalim. Bakit kapit sa patalim? Wala pong matutuloy na proyekto eh. Wala pong nagpopondo eh. Magtapatan na tayo. Doon po magaling si Digong. Maghagilap ng pondo. Kaya po may build tayong malalaki. Ngayon, wala pa po nasisimulang malalaking proyekto. Panay tinutuloy lang yan. Lahat po ngayon tinutuloy lang. Bakit po magtsatsyatsa? Desperado na maka-attract ng foreign investors. Dahil pag wala pong pumasok, saan po kukuha ng pampondo sa infrastructure? Saan po kukuha ng pondo? Kala nyo madaling kumuha sa Japan ha? Anong madaling kumuha ng pera sa Japan? Ang pinakamalakas po, naintindihan kagad yan ni Pangulong Duterte. Ang pinakamalakas magpautang, magbigay ng pera, magpondo sa mga infrastructure, China. Pati nga US, naiintindihan yan. Pinakamalaking creditor, pinakamalaki pong may pagkakautang sa China, Amerika mismo. Nauunawaan po nila yan. Nahihiwalay nila yung politika sa ekonomiya. Dumadayo yung mga American, yung mga governor, no? Dumadayo po dun sa Amerika, ay sa China, para ako po makakuha ng pondo. Yung mga Amerikano na mismo. Tayo po, nakaporma na, popondohan na lang, siyempre follow up mo. Sabi ko nga sa inyo, simple lang po yan eh. Kung yung barangay nga, ito nakikita ko sa actual ha, kung yung barangay nga, kaya atin yung mga barangay captain pag nagpatawag si Mayor eh. Bakit? Nabubulungan nila eh, Mayor. Yung pinangako na ni Mayor ha. Mayor, yung pinangako mo na covered court doon, naghihintay na yung mga kababa. Ay, oo nga pala, Kapitan. Nakalimutan ko na. Sige, punta ka ron sa office. Ano po ang kinakailangan sa mga nakakalimot? Follow up. Eh instead na i-follow up natin sa China yung mga proyekto, nagmalaki tayo, di ba? Ay, hindi na namin kaibigan yan. US na lang kami. May pera ba US? Gagastosan ba kayo na US? US base nila. O yung mga EDCA site yan, gagastosan nila. Pero nangungutang nga sila sa China. Sasabihin nyo, kayo naman no. Ayun po yun. Kaya po desperado tayo magtsatsa. I-open natin. Thank you very much muna dito sa nagpakape. Bernadette Lomcare na nagbigay na Australian 10 Australian dollars. No?
O yung sa Facebook, pwede po kayo magpa-star, ha. Desperado po tayo sa pondo. Ngayon, meron pa, maano pa yung ano natin, may napapapasok pa. Yan yung totoo naman, no? May binunga yung mga ano. Kaya lang, tuloy-tuloy po dapat yan. Kaso, nakikita po ng mga investors na nagkakagulo tayo rito. Banatan nyo ba naman yung mga Duterte ng walang humpay? Sa tingin nyo, hindi papalag yung mga Duterte. Ito pa, yan yung una no? Yan yung unang kapalpakan ng administrasyong ito. Hindi kayo sumunod dun sa ano May formula na Nakachamba na tayo kay Duterte. Ano na lang ang gagawin dapat na susunod na presidente? Alam niyo po ba, before Digong, bakit hindi tayo umuunlad? Ha? Mag-real talk po tayo. Before Digong, kaya hindi umuunlad ang Pilipinas o malayong umunlad, every 6 years, nagpapalit tayo ng diskarte. Every 6 years, gustong magkaroon ng papel yung bagong, lahat ng mga ginawa nung nagdaan, no? Lahat nung ginawa nung nagdaang presidente, binubura natin. Gusto natin ulit-uli. Wala pong umunlad na bansa na 6 years lang na paunlad na nila. Ang kinakailangan continuity, yan nga po yun. Kaya nga kay binoto Puta, pag upo pa lang, hindi na kagad continue Hindi na kinontinue. Nakakuha na nga tayo ng magandang susundan nyo na lang, nagbago na naman. Ngayon, back to zero na tayo. Pati crimes. Noon, takot na po, magtapatan na po tayo. Takot po ang kriminal na gumawa ng krimen ng panahon ni Duterte. Ngayon po, ayan na, balik na naman. Yung pinugutan yung ulo, dinala sa inuman. Yung very recent lang, yung sinaksak yung kolehiyala. Yung binaril na magkalibin ba, yung binaril sa bus. Napakasimple lang po ng mga krimen ngayon, no? Wala na po yan, nawala na po yan Kasi nagbago na naman tayo. Bago lahat. Gusto natin bago lahat. Kada 6 years, bago. Ayaw natin ng continuity. Yan ang makita natin. Ayaw na namin yan. Masyado kayo mataas mag-interest. Ayaw nyo sa China dahil mataas daw ang interest. O saan kayo makakautang? Sino magpopondo? Asan na yung 1 million pa bahay? Asan na yung mas malalaking bridge? Mas malalaking farm bill yung nagawa Sa panahon ni Pangulong Duterte, totoo yung mga programa, nakikita, nararamdaman, naaamoy. Ngayon po, hagilapin mo sa dyaryo. Umuunlad ng Pilipinas. Talaga? Sabi sa dyaryo. Sabi sa dyaryo. Tinalo na raw natin yung mga ibang bansa. Putyan, tindi. Tayo raw ang naniniwala kayo, number 1 tayo sa Asia. Ang pagkakaalam ko, dumadayo tayo para maging OFW sa ibang bansa Pag tayo na dinadayo, yan. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayong magbasa ng inyong mga komento.